gabi po sa inyo lahat. Ilang linggo na lang ay back to school na naman ang ating mga estudyante. Bukod sa mga bagong school books, bagong mga classmates, bagong mga gamit sa eskwela, bagong taon din ito para sa mga estudyante. Alam niyo po ba kung ano pa ang bago ngayong darating na pasukan? Sa pagpasok po ng school year sa taong ito, bagong curriculum na naman ang K-12 natin. Tinawag ito ng Department of Education na Strengthened Senior High School Program. Nakaraang araw lang po ay isinalang ito sa Kongreso para busisiin ang laman ng bagong programa. Para sa ating mga estudyante at mga magulang, simple lang ang tanong natin dito. Ano ang magiging epekto nito sa ating mga mag-aaral? Matatag ba ito na pundasyon ng ating edukasyon o magtatagtag na naman sa ating mga estudyante? Ngayong gabi, pag-iisipan po natin at pag-uusapan ang luma at bagong curriculum ng K-12. Nakapanayan po natin ang Education Program Specialist ng Bureau of Education Assessment ng Department of Education. Ito po ay si Angeline Lacerna. Isa rin po siyang published book author at contributor sa mga educational magazines. Nakausap din po namin si Wendell Morales, ang principal ng Imelda Integrated Secondary School. Isa siya sa mga pioneer teachers ng K-12 curriculum. Maaari po kayong mag-post ng comments or questions sa ating pages. Makilahok po sa ating usapan at pag-isip-isip ngayong gabi. Napakayaman ng karanasan sa pagtuturo ng ating mga resource persons ngayong gabi. Narito po ang aming naging mga panayam sa kanila. So yung BEA po or Bureau of Education Assessment, in charge sila sa mga national assessment. Nagtetest sila ng mga like system or exit assessment ng ating Department of Education. So we are testing different kinds no ng assessment from elementary to senior high school, grade 12. In ano po ito, in a particular year po, madami po 'yon. Pwedeng magsabay-sabay po yung mga exam. Under din po namin yung, pero ibang division po, yung PISA, yung TEAMS. So for the local exam naman po, we have the National Achievement Test from grade 6, grade 10, grade 12. So yun po yung mga hawak po ng BEA. Yung result po ng mga exam natin, it will drive yung policy making. So ito po i-share namin sa stakeholders. Share din po namin ito sa bureau, partner bureau like yung Bureau of Curriculum Development, Bureau of Learning Delivery, para po ma-align or ma-revise yung mga curriculum natin based po doon sa result ng assessment. Siguro po number one na difference yung way of constructing yung ating mga assessment. From actually tatlong level po yan, maaring may classroom assessment tayo. So paano natin tinetest yung student sa classroom, tas aangat siya to national level, which is iba na naman po yung construction. Kumbaga yung test design, iba siya. So ibang-iba siya. So and then aangat pa po tayo ng international level which may not be reflected doon sa mga classroom assessment. So talagang
kung ako yung learner, medyo masho-shock ako kasi bakit ganito yung mga test items, ba't ganito yung mga babasahin ko, which is not normally na na-encounter ko sa classroom. So if I'm not trained, no, magbasa ng ganung kataas na level ng mga test items, talagang bababa yung score ko. Kasi hindi ako sanay makakita ng, ganito pala dapat na yung may level of thinking, yung magbabasa ka muna, mag-a-analyze ka, and then magsisynthesize ka. So medyo ganun ka, yung sa international po, ganun siya ka, kumbaga high, no, high level, no, ng mga test items, which not not trained, no, yung mga ating mga learners for that kind of test item construction. Ibang-iba po talaga yung local natin, and of course sa classroom kasi yung national assessment po natin once a year or maybe twice a year nilang na-encounter yon, pero most of the time ang ma-encounter lang ng learner ay yung sa classroom. So paano yung classroom setup, tapos biglang they will participate dun sa large scale international assessment. So medyo magugulat po talaga si learner. In my opinion lang po, no, hindi naman po nire-reflect nito yung statement ng buong Department, no, of Education. Pero for me po, no, yung DepEd po is trying po talaga yung best para ma-align, no, yung coverage, yung skills, kung ano ba dapat yung i-test, no? So, um, bakit nga ba ang layo-layo niya, or parang bakit nga ba parang pagdating ng international, um, masasabi natin na parang ang weak, no, ng mga learners in reality naman po, yung curriculum natin naman is bago nabuo 'to, it's a collaboration naman, and ano yun, consulted yon, no, with other countries. May mga ginagawa silang um, partnership para mas maayos pa yung curriculum natin. So bakit? Siguro po ang magiging issue po talaga dito is uh, yung the way na paano tayo mag-test, no? Ano ba sino ba ang mga test item writers natin? Paano ba tayo mag-test? Sino ba yung nagre-review nito para pasok siya doon sa skill na dapat tinitest sa isang bata in a particular level, para masabi natin na equal lang tong ginagawa nating national or local assessment doon sa international assessment. So medyo marami po kasing pagdadaan ng layer of quality assurance yung isang test item, at yung decision point bakit siya isasama yung item na yon for the pool ng mga sasagutan ng learner pagdating ng national assessment or international assessment ay malaki pong malaki pong gampanin, hindi lang po ng DepEd, kundi po ng mga partner stakeholders. Kasi usually hindi lang po DepEd yung nagde-decide. It's a collaborative effort po talaga ng community, and we have partners po from universities, no, and NGOs na nagche-check po ng mga items na ito. The best na magsalita niyan, 'no, yung Bureau of Curriculum Development. But on my side, as a classroom, 'no, sa classroom, um, yung sa sa senior high school, ah, different po kasi yung mga naging take doon sa senior high school in terms of the track. Parang may 'pag sinabing, 'di ba po, apat 'yun, and then 'pag sinabing, TVL, parang ano 'to, may mga connotation sila na, TVL lang, but it's not TVL lang, 'no. Okey yung mga okey yung mga, ah,
curriculum in learning areas na ino-offer sa senior high school, even doon sa sa etong kasi babaguhin na nila, iko-compress nila yung lahat. In terms of yung mga skill set ay talagang naka-focus. Kasi ngayon ang mangyayari is in general na siya. And then may mga babawasan. Syempre dahil may mga issues tayo sa mga qualified teachers na magtuturo, even yung mga learning resources. Pero yung mga best practices po talaga diyan is we partner with local um employers. Yung na-highlight ni school or ni division, yung ano ba yung mga local employers dito sa lugar na 'to, and invite them to be part dun sa daily discussion sa classroom, so that they will be able to know, may ganito palang work, may ganito pala. So, um, isa po 'yan 'no, sa mga best practices in the senior high school para malaman ng student na, um, ang lawak-lawak pala ng puwede kong pasukan. Hindi lang pala ito 'no, ang dami pang mga work or jobs na puwede kong pasukan sa work someday. So 'yan po 'yun, highlighting po yung local employability ng isang lugar, which is seen in some communities, pero hindi lahat, which is good for those communities kasi na-highlight nila yung kanilang tradition, yung culture, yung mga job na talagang indigenous lang sa kanila. Personally po, siyempre po yung reform, it's hindi natin yun hindi natin makokontrol kailan siya mangyayari. But ano ba yung nagiging reason bakit natin kailangang magkaroon ng pagbabago? Na-assess ba talaga natin, natumbok ba talaga natin yung mga kailangan nating baguhin para magkaroon ng reform? Ang dami-daming para personally po, ang dami-daming problem sa DepEd, and yearly nagpa-pile up siya. May mga problem na hindi makikita pa lang siya after 3 years, after 2 years, nasa kalagitnaan ng implementation, mare-realize mo, "Oh, wait lang, ay may mali, we need to redirect yung ating mga plans." Pero ang pagdating po kasi sa reform, it's a collaborative and collective effort ng bawat isa na maging open, ano ba talaga yung magiging direction 'no natin, especially ito ay mga learners na soon to be leaders. Paano ba natin sila dapat i-train ngayon kasi sila yung susunod. So paano natin gagawin 'yun? Sa dami ng issues 'no na tinitingnan sa Department of Education, from resources, manpower, teachers, to learning materials, yung madalas na problem talaga din is yung continuity. There are programs and projects na okay siya, the best siya, nagwo-work siya, but I think politically can be one of the issue here na kalagitnaan ng implementation, it will stop kasi it will not be supported. So there are programs po sa DepEd na biglang nag-i-stop lang siya 'pag nagbabago ng administration. And yun yung sayang sa mga brilliant minds na mga leaders na when they're gone in the position, wala na rin yung magandang project na dinadala nila. And yun yung minsan yung minsang dapat maging open yung tao na sana nasuportahan, na sana naging open-minded, not for self, um, anong tawag dito, yung talagang makita mo na, this is for the public service.
This is for the learners. Hindi ko pwedeng i-ano yung sarili ko dito dahil dapat nauuna sila para dapat sa mga bata and to the future of DepEd. Um, ang kailangan talaga dito is yung mag mag magkaroon ng clear direction. Hindi lang yung isang division, hindi lang yung isang bureau, kundi lahat talaga is magkaroon ng clear direction kung ano yung dapat gawin. There's no problem with the reform, pero are we addressing the correct problems with with the correct solution na naiisip ng group? Hindi naman lahat kasi they can cater to all of these na mga changes or mga policy. Um, pero there are consultations po, lalo na po ngayon sa gagawing strengthened senior high school. Kasi etong senior high school, ano ba yung naging purpose natin? Bakit natin na-create to in the first place? Kasi 'di ba we are thinking na kapag senior high school graduate ka, you're employable. Pero the take is after the first senior high school graduation way back 2018, anong nangyari dun sa mga graduates natin? I mean, naging talaga bang hindi sila nagtuloy ng college and then naging employable ba talaga sila? Nag-land ba sila sa maayos na job? And siguro mas inaayos ngayon yung sa senior high school so that pagdating mo na mag-a-apply ka, I mean, kasabayan mo yung college, ikaw yung pipiliin as senior high school graduate. Kasi parang in the last few years po, as result din po ng mga survey and feedback from the field, the senior high school graduates ay talagang hindi pa rin siya pinipili no ng employer kapag may kasabay siyang mag-a-apply no sa kanyang company. So I think ngayon sa senior high school strengthened na curriculum, they will be partnering and will have a memorandum of agreement of local uh, companies na eto magaling sila, they can be hired right away. They will land to jobs na appropriate sa skill na na-develop ng school sa kanila. Sa opinion ko lang po, no, so si CHED at si DepEd ay talagang totally different institution. So si CHED cannot dictate DepEd and then DepEd the other way around. Um, Siguro po there will be so many factors bakit hindi nila talaga tinanggal itong 4 years. Well, culturally, para kasing sa atin bilang mga Pilipino, yung 4-year course, wow, 'di ba? Parang gano'n. Wow, 4-year course yung tinapos niya. Yung gano'n, yung culture natin na may diploma siya, hindi siya 2-year course, kundi 4-year. Parang gano'n yung connotation do'n sa atin. Well, maliban doon, siguro kapag ni-reduce kasi nila ito, there will be others na ma-affect like yung mga teachers teaching this particular subjects. Maaring matanggal sila sa work, maaring ah, hindi rin sila maka-gain ng mga enrollees for the particular year, for the transition year na ginawa nilang 3 years. So, ah, maraming puwedeng dahilan. Pero, um, yung yung pagbaba from 4 years to 3 years or kung gusto nilang gawin 2.5 or ayusin mismo nila yung mga offerings nila na i-congest or what, nasa pag-uusap naman nila yun kung paano. Pero usually po talaga kahit po, kung ano man po yung mga usapan politically, yes, may mga issues pong ganyan and, I don't know with the plan ng CHED kung may mga transition year sila for that and kung iko-consider ba nila yung mga voices ng nasa field at ng DepEd, since separate entity nga po talaga sila, they have the final say kung ano yung magiging direction nila. So, sana maging hopeful tayo na eventually yung mga leaders and even yung mga vocals or yung mga front people nila will see that na ang sobrang haba naman ng ano natin, ng education ano natin, 'di ba? Yung mga bata sobrang stay na sa school. So,
Hopefully, sana makita nila yon at magkaroon ng maayos na policies. Yung policy kasi magda-drive talaga dun 'pag meron silang nilabas na policy, wala na magagawang yung ibang ano kundi to follow that. So, sana magkaroon sila ng gano'n para at least malaman natin kung ano yung magiging direction lalo na ngayon babaguhin yung ano, yung senior high school. So what will be their next step after that? Kasi unti-unti na siyang i-implement, this school year. Siguro as Bea po, since, sa malamang po kami yung magda-draft ng kami ang gagawa ng mga assessment na 'yan 'no. The problem is, anong ilalagay kaya namin dun sa assessment that it will talagang ime-measure niya na you need to skip the 2 levels. Gano'n siya ka-comprehensive na assessment na 'pag napasa mo 'to, sure 'yan, you don't need the 2 levels, yung grade 11 and 12. So, the question there is ilang items kaya ito? Ano kaya yung coverage nito? Will this cover yung junior high school, junior high school and then a bit of college? Kasi papunta siya dun, para ma-ready siya for the next, level na higher kung grade 10 completer siya or will cover only lang yung basic ed. So, siguro, tingnan natin 'no kung magpu-push through yung plan 'no ng ating government about that. Pero BEA naman is very ano, very flexible naman 'yan 'pag may mga ganiyang, biglang national assessment, large scale assessment na gagawin. We are very, very responsive. Yun nga lang, talagang magiging rigid review ito na talagang ma-assess namin ng tama yung mga learner na magsi-skip ng 2 levels. Anyway, sa mga previous naman natin na ano na, curriculum, I mean yung mga dati RBEC 10 years lang naman bakit 'di ba, bakit naman okey naman tayo. I mean nakakabasa tayo, nakakaintindi tayo, naka-survive tayo. So bakit ngayon, kailangan ng 2 years or even they are thinking 3 years, mag-add pa ng isang year, grade 13. I think wala pa namang study siguro na nagsasabi na talagang the longer you stay in school, the better you will parang wala naman atang gano'n. So, I hope lang na this move will be driven talaga by facts and then yung studies talagang hard facts talaga siya to support yung ganitong move na if ever tanggalin nga yung 2 taon. Um, Sana hindi ito ano, hindi ito for well, puwedeng humanitarian reasons. Alam naman natin yung mga boses ng ating mga parents, 'di ba? For that 2 years na talagang naririnig ko in the field na, "Bakit ba hindi na lang tanggalin 'yan, ba't ba andiyan 'yan?" Hindi talagang may mga boses na gano'n na hindi pa rin mawala sa kanila na, sana college na yung anak ko." Yung comparing their times with today's, time natin na gano'n. So as long as it is driven po with facts and figures, bakit natin gagawin and then there will be support from the field and then support to those people na talagang magfa-facilitate nito from the central office down to the field, wala naman pong magiging problem. Importante po yun kasi after the assessment, after the result, ano ngayon, 'di ba? Ano ngayon, kailan ko malalaman yung feedback niyo, 'di ba? It's a classroom, right away dapat kailangan may feedback. Paano 'pag national assessment, dapat right away need ko ng feedback. Asan ako bumaba, anong meaning nito, anong meaning ng score ko, anong meaning ng percentage na 'to. It's very important po. Hindi lang sa learner kundi dun sa school na ma-assess at malaman, okey, ito yung majority ng hindi natin na-target na learning competency, anong gagawin natin? So, dapat timely siya, very timely dapat siya and yung technology mag-a-address nun kaso, ayun nga po, problem natin yung support ng technology and, tools. Eto nga po jino-joke ko 'to sa ano, sa klase ko. Yung ibang bansa nagro-robotics, nagpo-programming. Samantalang tayo dito kapag science, math and math month celebration, nagdo-drawing tayo, nagso-slogan making tayo, nagji-jingle making.
Anong sense? I mean, what's the sense, 'di ba? Parang ang layo-layo talaga po natin kaya alam niyo po yung reform at change talagang magsisimula siya dun sa mindset ng teacher and then the community na, "Teka lang, ano 'tong ginagawa natin? Is this aligned pa dun sa gusto nating goal? We wanted na magkaroon ng technology-driven classrooms and yet ito yung mga pinapagawa natin sa ano, 'di ba, sa classroom natin and even school-wide na pinagagawa natin may pageant pero science, math. Sorry po. Ang ano lang, ang ano niya lang, 'di ba? So, um, para sa'kin po wala namang hindi nakakatakot yung AI. Actually, talagang helpful siya to ease yung mga day-to-day activities. Talagang sa paggamit lang po siya at kung paano siya ituturo sa mga bata. Siguro simulan natin sa mga resources kung paano makakagamit yung mga bata na ito. Kasi po in BEA po, we are planning to have ng computer-based na mga assessment. Pero the question is, may computer ba sa classroom? May computer ba sa field? How are we supported doon sa mga field na yon na gusto namin sana maging high-tech naman. Yung ibang bansa, pagtapos ng exam, may result agad. Alam nila agad kung ano yung i-remediate nila based doon sa assessment. Tapos sa atin, paper and pencil based pa rin. Tapos ang tagal pa rin ng result. Lalo na po yung sa ano, eto po ha, sa NCAE, yung mga high stake po na parang kailangan ng guidance ng bata. Tapos ang tagal-tagal po ng result namin. Pero kaya talagang kailangan po talaga ng support from yung mga resources. Kagaya po niyan, PISA, it's computer-based, pero wala tayong computer. So parang minsan yung mga students hindi nakakasagot ng tama kasi wait lang, ano yung i-click ko? Alin dito? Parang imbes na mag-focus sila dun sa how I'm going to answer this. Ay wait lang, anong next? Di ba? Parang gano'n. How are going to navigate yung platform? Parang nasho-shock sila hindi lang sa nababasa nila kundi sa yung tools na gamit. So, kaya ang layo-layo po natin. Yun po yung nakikita ko in terms of technology. Apakalayo po talaga natin sa ibang bansa. Sobrang-sobrang layo po. Ako hindi naman talaga tayo nawawalan ng pag-asa diyan, eh, kasi, ah, we need to be hopeful dun sa taong hahawak, sa taong titingin. Kasi, ah, yung view po dito sa central office, it's more on ano kasi siya, eh, parang theoretical. Hindi namin nakikita kung anong mangyayari sa field. Pero if galing ka sa field and at lagi kang alam mo yung kino-consider kung ano yung voice ng field, you can connect from top to down na, ito pala yung dapat kong gawin. And kung magiging more humanitarian yung mga hahawak ng mga ganitong projects and programs, I think magiging positive 'to lalo na, driven naman 'to ng ano, ng mga results ng previous reforms natin. Ano ba dapat nating i-address like resources, train yung teachers na magtuturo nitong mga bagong tracks, paano ba natin dapat, um, ituro 'to, yung mga bagong tracks na ito, ano yung magiging coverage at siyempre sa side ng BEA, ano yung ite-test namin para align lahat. Talagang kakain siya ng time, kakain siya ng energy, kakain siya ng talagang mauubos yung pasensya mo rin minsan sa mga taong, uncooperative. Hindi naman natin, talagang ma-expect na magko-cooperate lahat. Ah, Yun lang ang mahirap minsan nade-delay kasi nga may mga taong ganito or may mga offices na ganito na minsan naba-block, ah, maraming issues. Pero hopeful ako na nasa tamang tao itong yung projects na 'to lalo na sa BCD. They are the ones kasi focusing on the curriculum at sa kanila naman nagagaling usually yung coverage ng mga exam namin. Ano bang ite-test namin, na-cover ba 'to for this quarter, ganyan. Para tama din yung, magagawa naming mga test items para pagdating sa field, reflection siya ng kung ano talagang natutunan nila sa field para at least, yearly makikita natin na, ay, eto yung babaguhin natin, ito yung mga
mga skills, ito yung mga learning competencies na need natin i-focus or pagtuunan pa ng pansin like ng learning resources or even the teachers. Ayun po. Ngayong 21st century kasi ang daming changes at yung change na to is hindi lang to kaya ng iilan. May mga bagay talaga na parang birth pains. Dadaan ka talaga dun sa ganong sakit na para makita natin kung ano ba yung magbunga lahat ng paghihirap natin. So yung birth pains na yun, kung magiging cooperative yung ating community, yung ating government, talagang sabay-sabay nating mararamdaman lahat ng birth pains na yon. But eventually, makikita natin yung result ng pinaghirapan natin. Ito yung goal natin, ito yung gusto nating makita. At sana yung ating community ay open for that. Na sama-sama tayong um, mag maging hopeful, magsikap at talagang maging positibo na tama yung direksyon na patutunguhan natin. Ayun lang po, ma'am. I am Wendell Morales po. I am from Imelda Integrated Secondary School, principal po. And matagal na ako nagturo ng senior high school since nagbukas yung senior high school noong 2016. Isa ako sa naging pioneer teachers ng senior high school. Isa rin ako sa mga nag-training, dumaan sa series of trainings ng pag-implement ng senior high school curriculum. Tapos nung 2022, nakapasa ako ng National Qualifying Exam for School Heads, kaya school head na ako ngayon. Ang hinawak akong school naman ngayon ay integrated school, so junior high school and senior high school. Isa kami sa division na-invite ng DepEd NCR, nakaraan lang siguro mga February ata yun, na mag-comment doon sa strengthened senior high school curriculum. Tapos nagkaroon din ng consultation. So isa ako sa mga principals na-invite doon sa DepEd NCR ng SDO Malabon. Nung unang implementation ng 2016, syempre una magulo talaga kasi nag-training kami 18 days, pero yun ay tungkol sa content. Content training siya for 18 days. Pagkatapos, naalala ko natapos siya June 12, June 13, pasok na agad. Walang time for preparation. Kaming mga bagong teacher ng senior high school para sa first day of classes. Hindi nga namin alam kung ano yung teaching load namin, hindi namin alam kung anong tuturuan namin. Tapos, syempre, bago yung curriculum, bago yung environment. Tapos, syempre, from the side naman namin sa school, syempre, maghahanap kami ng technical assistance from the division office. Siguro sila rin umiikot, nakita naman namin na umiikot ang mga supervisors, mga PSDS ng time na yon. That time, nasa Caloocan pa kasi ako. Pero syempre, ang burden noon ay nando sa school head namin na nag implement ng senior high school. Kasi hindi rin naman siya na-train kung ano yung laman ng senior high school curriculum. Tapos, hindi rin namin alam kung ano yung mga flow, nung mga gagawin. As in, lahat nakakalito nung unang implementation niya. Yung senior high school naman, siguro hindi naman masabing mas malaki yung impact kaysa sa 10-year curriculum natin. No? Siguro may impact din naman siya in terms of number one, na decongest yung dami ng subjects or dami ng content na inaaral ng bata from grade, dati from junior high school eh. From junior high school papuntang senior high school. Tapos, yung mga research subjects nila na dati, kasi tulad ko, graduate ako ng hindi K to 12 eh. Pero sa point of view ko, yung research subjects ng mga bata, malaking tulong talaga pagdating sa kolehiyo kasi
may insights na sila kung paano ginagawa, paano sinisimulan ng research, ano ang research. Kasi kami parang dumating ako ng kolehiyo nang wala akong kaalam-alam sa ganun. Doon ko lang siya natutunan sa kolehiyo lang. Pero itong mga senior high school students na ito, doon pa lang hinahasa na sila paano gumawa ng research. Pero depende pa rin sa nagtuturo ha. Kasi depende pa rin sa implementation eh. Yung nagtuturo ng subject na ito, pwede kasing effective, pwedeng hindi kasi depende kung yung teacher talaga nagre-research o yung teacher pinagturo lang for the sake na makapagturo. And then yung ibang subjects like statistics, yung entrepreneurship, wala kasi kami yan dati. Yun, malaking tulong din naman. May isang bagay din na malaki sana yung tulong tulad ng work immersion. Kung yung work immersion na ano lang sana ng maayos, na-implement lang sana ng maayos yung work immersion. Magandang platform siya sa mga bata na nasa technical vocational side para kung hindi man sila makapag-aral muna, matry nilang magtrabaho o mag-business muna. Siguro yun yung mga naging edge ng mga ng mga dumaan din naman ng senior high school. Sa mga graduates naman namin, parang technically wala rin naman pagkakaiba dun sa dating mga graduates eh. Kasi kung titignan mo naman siya, ang trend, almost papunta rin naman sa college lahat. Yung, kasi yung fourth year senior high school, may mga exits. May exits na papuntang kolehiyo, may papuntang entrepreneurship, may papuntang middle level skills, may papuntang business, ganyan. Pero usually, ang napupuntahan pa rin naman ng mga bata, college level pa rin naman eh. And I think na-equip naman sila ng senior high school ng enough knowledge papunta dun sa chosen track nila papuntang college. Siguro yung doon lang sa part ng mga nagpunta ng entrepreneurship, ng business, hindi ko lang sure kasi wala naman kami masyadong data patungkol doon. Kasi hindi rin naman masyadong natatrack ng school namin dati yung mga graduates namin, lalo na wala kaming tracking system. Pati naman ng DepEd, parang wala rin naman masyadong binigay na tracking system sa amin na kung paano namin matrack yung graduates namin. Ganun. Kung training at training naman po, tulad ko, nung nag, naging, bago ko nasabak doon sa senior high school curriculum, meron kaming, tulad na sabi ko kanina, 18 days po before kami ipinasok doon sa senior high. Tapos may pa pong mga series of training yun. May mga core values, core trainings. Tapos meron pa po sa work immersion, may iba pa yun. Kaya nga po halos nung unang taon ng senior high school, halos hindi po ako nakikita ng mga bata kasi po lagi ako nasa training. Ganun. Enough naman po ang training ng DepEd. Siyempre, kami po yung sa school ang mga implementers eh. So, depende po kung may resources, lalo na kung may partners, yan, mga partner institutions. Pero kasi usually po, nung teacher pa ako, ang nangyayari, kami rin po yung naghahanap ng mga partner institutions. Naalala niyo po, galing ako siya dito eh. So, naalala niyo po yung sa Dulang Buhay, di ba? Nakuha rin po namin kayo para dun sa aming Kaso nga lang po, di ba syempre, ang hirap nung kami ang naghahanap ng mga partners at the same time kami nagtuturo sa mga bata. Di syempre, kasi kami lumalabas po. Syempre, hazard din sa mga teacher na lumabas, maghanap, ganyan. Extra work pa rin po yun sa teacher. Medyo mahirap po kung kanino namin ibabato yung sisi ng ng bakit sa field, bakit kami sa baba medyo nagkakaroon ng problema pagdating sa implementation. Although hindi kasi namin masabi na ang curriculum kasi
ano yan, pinag-aaralan naman ng mga experts natin. Siguro nandun lang ako sa part ng implementation. Yung marami naming tanong, nandun siguro sa implementation. Hindi naman kami, ako personally, hindi naman ako nag-oppose doon sa pagbabago ng curriculum. Kasi kung nakikita ng ating mga experts na yun ay mas makakabuti, lalo na kung tulad niyan, yung mga subjects, binawasan, kinongest, yung mga dapat, yung mga parang pare-pareho naman daw ng subjects, pinagsama-sama. May mga tanong lang din kami tulad ng number one, yung bakit yung Filipino hindi ginawang mandatory? Bakit siya ginawang elective? Kasi ay, hindi pa rin ako naniniwala na ang mga bata natin ay matatas sa wikang Filipino para tanggalin nila yun as mandatory subject. So parang puro English ng English lang. Yung English from grade 1, grade 3, nagsisimula na tayo mag-English pero hanggang ngayon wala pa rin. So hindi kasi yun yung napapractice ng bata sa bahay. Yung Filipino na napapractice ng bata sa bahay. So kung hindi naman siya nagagamit sa bahay at sa eskwelahan lang ginagamit yung English, talagang hindi naman siya matututunan at hindi may instill sa bata yung paggamit nun. Pero bakit tinanggal yung Filipino yung number one? Bakit siya ginawang elective lang? So, kung elective lang siya, sino ba naman napipili doon? Elective na nga lang eh. Tapos, pangalawa, syempre, ako bilang school head, yung sa mga teacher ko, kasi may mga teachers ako. Ngayon, kung yung subjects mababawasan, anong ituturo nila? So, pwede ba silang ma-displace kapag wala na silang ituturo? Pwede ba silang malipat na ibang school kung kailangan? Kasi kukonti yung ituturo nila sa school eh. So, pang hindi na sila kailangan kasi kumonti yung subjects. May iba pang mga tanong tulad ng work immersion, hinabaan, hinabaan yung duration ng work immersion from 80 hours naging 160, from 160 naging 320. Meron pang 320 to 640 hours. Yeah, maganda yung ano, tulad sa sabi ko kanina, magandang platform kasi yung work immersion para sa mga bata na ma-apply yung natutunan nila from classroom to real world. Maganda yun. Yun nga lang, nung teacher kasi ako, ang problema namin dyan sa work immersion na yan, hindi aligned yung inaral ng bata sa kung saan siya napupunta. For example, meron kaming bata na ICT, CSS. CSS, ito yung mga computer system servicing, yung mga nag, nag-aayos ng computer, ganyan-ganyan. Ang nangyayari, napupunta sila sa data encoding. Kasi wala, napupunta sa City Hall, ano ba ginagawa sa City Hall? Minsan nagtitimpla ng kape, minsan nagutusan, sa data encoding, minsan nagpa-file ng mga documents, ganyan. So nawawala. Nawawala yung sense nung pinag-aral, yung dapat from inaral sa classroom to real world application. Nawala yung sense, nawala yung ano, yung purpose ng work immersion. Ganon din naman sa ibang stand, tulad nung sa STEM. Merong isa sa amin dati pinilit na yung sa STEM pumupunta sa parang mga engineering aligned sana kasi yung STEM is may engineering part. Pumupunta sa mga pang engineering firms. Ang nagiging trabaho naman nila doon, syempre, hindi naman alam ng mga bata yung engineering kasi wala namang engineering part doon sa STEM. So, anong gagawin nila doon sa engineering firm? Wala rin. Nagpa-file lang din ng mga documents, nag-encode, ganun lang din. So, parang maganda yung programa, pero hindi nasa-serve yung purpose. So, sana kung mag-i-strengthen din yung curriculum, yung implementation, sana mas maayos yung implementation. At isa yun sa dahilan kung bakit hindi ako nag-apply ng mag-pilot. Kasi pinag-apply kami for pilot testing ng DepEd. So nga lang, dahil na rin sa baka yung mga teachers ko ma-displace or hindi magkaroon ng teaching load at malipat sa ibang school, hindi ako nag-apply. Pagdating naman po kasi sa learning materials, sa learning uh, mga academic na bagay,
Ayos naman po ang DepEd, nagpapadala naman po ng laptop, may mga tablet ang bata. Sapat naman po, sa school ko naman po, sapat ang laptop for teachers, sapat ang tablets for bata. Nakagamit naman po sa ICT laboratory. Um, may mga modules naman po ang mga bata sa senior high school. May mga libro. Okay naman po sa ganung part. Yun. Nagpo-provide naman po ang DepEd ng mga ano, ng mga ganyan. Kung sa two-track system, hindi pa kasi ako masyadong sure kasi hindi pa naman namin siya. Kasi parang kami pag may bagong curriculum, um, subukan muna natin. Parang yun lang nangyayari palagi eh. Subukan muna natin. Kasi yan naman ay from the experts. I think from PNU and from UP ata, from Ateneo yung mga nag-consult dun sa curriculum na yan kung bakit nabuo yung strengthened senior high school curriculum. So, siguro nandun lang talaga kami sa part ng implementation. Maganda rin naman na mabago siya kung talagang nakita nila na yung mga graduates parang hindi naman necessary na ano na magkaroon pa ng ganong karaming subjects para lang makatawid ka from high school to college. Ganun. Pwede, ah, pwede rin naman. Hindi lang ako masyadong sure kung was that necessary na palitan pa. Ayun lang po sana kung babaguhin man natin yung tulad po nung isa sa mga bagay na i-raise kong concern doon sa um, ah, consultation dati. Okay lang po sana na mag-pilot ngayon 2025-2026. Pero sa susunod pag nag-pilot, sana lahat ng nakikitang problems sana i-address agad. Kasi nire-require nga kami ng monitoring, evaluation, and adjustment eh. So sana ganun din yung ginagawa kapag may pilot implementation. Sana wag maging yung ibigay yung tamang data. Ito yung nangyayari, hindi lang yung puro maganda. Kasi kung yung maganda, benchmark namin. Kung hindi rin lalabas yung hindi maganda, hindi ma-address yung problema. Tapos, may pilot implementation ulit susunod. Hindi pa siya full implementation sa 2026 at 2027. Sana kung ano yung nangyaring pilot implementation ngayon, kung ano man yung necessary adjustments na gagawin sa mga magiging pilot schools next year, sana yun naman yung makitang magiging na-i-adjust. So para makita kung talagang magiging maayos yung implementation para lahat ng magi-implement the following school year, okay na. So sana magkaroon dalawang pilot years para maging mas smooth yung transition from yung ngayong curriculum, yung ngayong setup, papunta sa new setup. Tapos syempre wag din kalsanang kalimutan yung mga guro. Kasi yung mga guro namin, yung mga guro na nasa field, sila yung namin, mga frontliners namin eh. So yung concern namin tungkol sa kanilang mga teaching load, sa kanilang mga um, kung may maituturo pa ba sila, sana wag naman silang maitsipuera doon sa bagong ginawa. Yes, nandun tayo sa makakatulong ito sa mga learners, pero sana mas more on, wag din natin kalimutan yung ating mga guro kasi sila yung namin eh. Kumbaga, kung wala sila, wala namang mag-i-implement nito kung wala sila. Sana magkaroon din sila ng enough training. Kung meron mang malaking pagbabago, yung pagbabagong yun, i-train din ng mga guro, kaming mga school head, i-train din kasi para ma-monitor namin ang aming mga guro kung paano sila mag-i-implement. Ayun po. Sana yun yung mga mangyari na
kung magbabago man ang senior high school curriculum. Parang wala pa. Ang AI parang wala pa. Meron lang subject dati which is empowerment technologies. Ano lang din siya, parang basic technology lang naman din na ginagamit natin tulad ng Word applications, Microsoft applications, video editing, mga ganun. Yun din naman na ginagawa. Pero AI, I don't think so. Parang hindi pa yata na-integrate. Doon sa AI integration, actually ano, nag-adjust pa ang mga teachers sa paano magagamit ang AI sa pagtuturo. Kasi nandun na tayo sa, nari, pag gagawin mo ng essay yung bata, how how would you know na talagang siya ba ay ginamit niya ba yung AI bilang tool o ginamit niya yun bilang siya na yung panulat o ginamit niya yung AI pang correct lang. Yung ganon, yung mga ganong side ng paggamit ng AI. Siguro nandoon pa kami sa ano, sa part na kami rin mga school heads, parang ah, paano namin matuturuan yung mga guro namin na maituro sa mga bata kung paano gumamit yung responsible use of AI. Ganon. Kasi itong mga batang ito, ano sa basic ed kasi, siguro naman, yung, lumalabas sa EDCOM na may mass promotion, ganyan. Hindi naman ako nagsasabi na may mass promotion talaga. Pero kasi, kung kumbaga sa ground sa amin, sa ano, sa basic ed, usually kapag, ano, parang walang takot yung bata. Kung sasabihin mo nag-cheat yung bata, minsan ikaw pa yung, there's one time nung nasa Caloocan pa ako, yung teacher nasabihan yung bata na ano, nabulungan lang naman na ano na parang don't do that kasi parang cheating yung ginagawa niya. Yung teacher pa yung nakasuhan ng child abuse. Ganon. That was in an exam. In an exam yon. So parang kami sa part namin, nakakatakot din na magsabi dun sa bata na ano na I know you that's bad, you're cheating. Ganon. It's a part of cheating kasi nakakatakot ma-charge na yung bata baka mapahiya mo, baka ma iba yung dating sa kanya. Ganyan. So, sa part ng AI, since yan ay, ano pa, siguro kailangan pa namin mag-benchmark sa college level. Kasi di ba parang college level, gumagamit na ng AI, may responsible use of AI na sila. Siguro kailangan lang kaming maturuan sa basic ed, paano nila ginagawa yun? At paano nila na i-implement ng maayos doon sa mga college level students? Paano namin siya ma-apply sa basic ed? Ganun. Siguro kasi nasa pag nasa coordination niya ng DepEd, ng CHED at saka ng TESDA kasi. Siguro meron kasing ibang rationale ang CHED kung bakit sila nag-o-offer ng kanilang mga general education subject. Kasi parang I think kaya sila nag-o-offer ng general education subject kasi para sa lahat ng programs, maging holistic yung pagtingin ng parang college life nila. Hindi lang nakatuon doon sa program nila, kundi maging holistic siya. Mayroong makatao, mayroong part ng social science, ganyan, may part pa rin ng science kahit hindi siya punta sa science. Siyempre may part ng communications. Ayun. Pero I think siguro, hindi ko lang alam ha, kasi maybe walang tiwala ba ang CHED sa DepEd na itong mga subjects na ito tulad ng communication, ng mathematics, basic math, na pag tinuro ng mga high school teachers, pwede nang pag sa college, wag nang i-take kasi dapat sabihin ba ng college teacher, dapat natutunan nyo na to nung high school. Pero parang feeling ko wala ata silang tiwala na ipagkatiwala yung knowledge na yon sa high school
para hindi na nila i-discuss uli sa college. Parang siguro ganun. Pero I think it's lack of coordination between CHED, DepEd and TESDA. Actually, isa rin yan sa naitanong ko nung consultation. Yan kaya ay mayroong coordination with the Commission on Higher Education. Kasi ang mangyayari, si grade 10 learner, hihintayin pa na lumabas yung result ng kanyang parang examination, parang equivalency or jump examination, yung resulta para maka-jump siya from grade 10 to college. Ngayon, ang tanong ko dyan, gaano kahaba yung hihintayin ni grade 10 para masabi na siya ay pumasa? Yun ba ay sasapat para makahabol siya dun sa mga college entrance examinations? So kung hindi siya kung yun ay makaka-hinder doon sa pagpapa-exam sa kanya sa college, paano siya makakapasok ng college agad? So, I think coordination na naman yung problema kung magkakaroon ng ganyang bill. Kasi from grade 10 to, yun na naman ang problema natin. Tsaka, anong klaseng examination naman ang ibibigay? Kasi, to think, iilang bata lang natin na pumapasa ng National Achievement Test, ilang bata lang natin na pumapasa ng TOPAS, ng PISA, tapos hahayaan natin yung bata na mag-exam ng ganito, tapos diretsong college. Anong sense ng mga national examinations natin na yun? Kung yung bata bagsak sa national examination, tapos pasado siya doon, anong silbi ng national examination? So, sana yung proposed bill, mayroon ding consultation ulit bago siya maging batas. Kasi sana yung Senate Committee on Education ulit bago nila bago nila ipasa. Kasi una sila mag-benefit diyan, baka mag-benefit diyan mga science high schools lang. Ano ba kasi talaga ano ba talaga yung purpose nung bill? Para ba yung mga less fortunate ay hindi na dumaan ng plus 2 years sa senior high school at dumakadiretso na agad sa college para hindi makadagdag sa gastusin? Di ba yun yung gusto nila na matanggal yung 2 years para dun sa mga less fortunate makabawas. Ngayon, sino magbe-benefit dito sa bill na ito? Yung mga matatalino, yung mga sapat sa kain. Kasi sila lang yung makakasagot ng exam na yun. Sila lang ang makakapasa doon. Itong mga very, very less fortunate na siguro baka 90% of the basic ed population hindi papasa sa exam na yun. So, hindi na makikinabang ang general public. Kasi nga, parang gumagawa lang sila ng batas na hindi naman para sa publiko. Bilang implementer naman po, kasi ako implementer din, susunod-susunod kami sa kung anong direktiba ng DepEd, syempre. Dahil yun naman po ang mandato sa amin. Ay na lang po, sana matrain kami sa kung paano i-implement. Saka yung maayos na pag-disseminate ng information. Kung sa part ng administration, kasi nga, di ba, medyo sa ngayon sa schools, medyo mahirap na konti lang ang gumagalaw. Dahil may mga DepEd orders na binaba na yung mga teachers, kailangan turo lang. Pero pagdating naman sa admin part, na bombard naman ng extra work yung ibang admin staff na technically teachers ang nakakaalam, pero non-teaching ang gumagawa. So siguro more on na magpadala ng mga non-teaching staff like administrative officers, mga ganyan. Tapos siguro more on pagdating naman sa bata, internet connection, yung although doon sa Caloocan nabigyan kami dati ng may balak na nabigyan kami ng internet connection for all students. For all students yun. Kaso nga lang hindi nag-materialize sa school. Naglagay lang parang nakapaglagay ng device, pero walang connection. So hindi na follow up yun. Ganon. Kasi kung gusto talaga ng DepEd na maging
Kasi ICT yung isa sa ano nila sa na-promote. Ngayon, kung wala namang pagkukunan ng ICT yung bata, wala rin. Kung di napapractice naman yung bata yung ICT, wala din. Tapos, isa pa, syempre, yung mental health advocacy ng DepEd mas, ano pa, mas pagtingin pa yung mental health advocacy, not only for students, sana pa for teachers din. Kasi everyday, medyo iba ang bata eh. Kung ang bata nai-stress, mas lalo ang teacher. So kung ang teacher stress, parang mas mahirap ata silang makapagturo sa bata kung sila stress. So dapat balance din yung mental health program para sa mga teachers at para sa mga students. Ganun. Ayun. So kasama na rin sana yung paglalagay ng mga guidance counselors na hindi teacher ha. Kasi usually te- puro guidance teachers ang nasa school eh. Minsan wala pa talagang alam sa psychology, mga ganyan. So parang nade-designate lang dahil sila na yung matagal na nandoon. Pero hindi masyadong naiintindihan yung mental side ng bata at ng teacher. Sana yung professional din kasi mas makakatulong sana kung yung ilalagay na tao sa sa, sa school, yung talagang may alam para hindi nasasayang yung efforts. Narinig po natin ang ilang mga ginagawa ng ating gobyerno tungkol sa ating educational system. Ang tanong po ay, sa kabila ng lahat ng ito, what is to be done doon sa crisis in our educational system? We have tried one answer. Ito po yung to add 2 more years. Pero tinatanong po natin ng mga kongresista at iba pang mga parents, is there evidence of increase kahit na po doon lang sa functional literacy? Ngayon po, there is talk of revising yung curriculum. At tinatanong na marami on what is this basis. What research has been done as to the results of the K-12? What has been the value added? Meron pong mga ilang examples, kagaya po nung sinabi ni Wendell na merong mga estudyante who learned how to do research and nagkaroon po sila ng work immersion, which has been useful in preparing students for the workplace. So meron din pong mga ganong advantages na nakuha dito sa K-12. Ngunit sa kabuuan, it may be asked, ano talaga ang value added nito? And that's why meron po ngayong law sa Kongreso na at napasa na po ito after the third reading, na yung mga pwedeng i-stream sa kolehiyo nang hindi pumapasok doon sa grade 11 and 12 ay maaari na po mag-umpisa. Now, ang isa pong reason for the 2 more years na ibinigay noon was to stream our students into either yung technical o yung academic learning. Siguro po gusto nilang gumaya doon sa mga global na mga practices kagaya po sa UK na meron pong ini-stream doon sa academics, pwede silang pumunta sa university, at merong ini-stream doon sa technical at doon sila sa mga trade schools and so on. Siguro ito po ang reason behind yung additional na 2 years na yung basic education makukuha na po doon sa 2 years na na-add. Kaya lang po, wala naman tayong enough data to be able to say na ito po ay nangyayari. Yung technical daw was for early employability. Pero actually, ang evidence is that pagka meron pong nagko-compete sa isang trabaho, yung na-ladderized
na technical, na 2 years lang, ganyan, as against yung 4 years, no? Siyempre, preferred pa rin yung nagkolehiyo. At maraming mga magulang nagsasabi, added expense lang sa kanila yung 2 more years. Hindi naman talaga natututunan ang mga skills na kailangan para ma-increase ang employability. Meron naman po ngayon mga nagsasabi na may mga technical jobs na talagang high-paying. Ito po ay makikita sa mga highly industrial economies. Kagaya po ng welding. Malaki po ang salary rate ng mga marunong ng welding. At yan ay pwede rin gawin ng mga kababaihan. So, siguro we need more data to be able to assess kung kailangan nga ba talaga itong 2 more years o hindi na, at papaano ito mai-improve kung it will stay para sa iba nating mga kabataan. Ngayon naman po, I think it's good to look at this in a broader context, no? Meron pong 3 mahalaga na mga context na kailangan nating tingnan dahil ito po ay relevant dito sa issue ng ating educational system. Ang una po dito ay yung kultura. In other words, tinanong kanina, ano po yung metrics na ginagamit in assessing scholastic achievement? At ano rin po yung design noong halimbawa yung PISA na tayo ay kulelat? What metrics are we using doon? Ito ba ay merong culture fit doon sa experience of learning ng ating mga estudyante? Siguro tanungin din natin kung yung mga global test designs and global test standards ay sadyang comprehensible sa mga estudyante natin o wala pong culture fit. Kaya we are doing poorly sa mga global na mga tests na ito. So, kailangan siguro tingnan yon yung issue ng culture. Anong metrics, anong relevant cultural metrics ang ginagamit para dito. And siguro naman, hindi naman kailangang i-assess natin ang ating mga sarili based on global standards and metrics na hindi naman applicable sa konteksto natin. So, isa po yun, na isang hamon sa ating mga educational experts na gumawa ng mga test design, gumawa ng mga curriculum na talagang angkop sa ating kultura at sa ating mga kabataan na gustong umunlad. Ang isa pa pong broader context is yung mga technologies na ngayon ay umuusbong, kagaya ng AI. One of the things that we probably need to understand is that yung mga bagong technologies ngayon are replacing traditional education. They are replacing the parents as well as the schools. They are places for learning na alternative sa mga magulang at saka sa mga eskwela. And ang technology has become a major teaching and learning medium. So, kailangan siguro po na pag-isipan din natin ito, anong impact nito sa humanity ng ating mga estudyante. Naisip na ba ng ating mga kabataan how they are being shaped, no? What they are becoming as human beings dahil sa impact ng technology sa kanila. So, ito ay kailangan nating pag-isipan din so that we can guide our young people on what it means to use technology to their advantage, pero not to the extent na sila po ang buong buhay nila ay conditioned na. Yung buong consciousness nila ay conditioned na ng mga technologies na ito. Meron pong mga experts, titingin ko lang po sa isang documentary tungkol sa AI. Ito po ay ginawa ng mga isang German na broadcast. At ang sabi ng mga experts doon, dapat siguro hindi na mag-focus sa information. Dahil yun naman ay makukuha sa internet, no? Pero baka ang kailangan sa edukasyon ngayon,
is to teach critical and creative thinking at ethics. So, saan natin kukunin ito? Paano ituturo yung critical thinking? Paano ituturo yung creativity? At paano ituturo ang ethics? Yung public na exercise of values, no? Where do we get this? Sana po, we will get this sa mga parents, we will get this sa ating mga institusyon na kagaya ng simbahan at ng mga eskwela. Pero naisasantabi na po lahat ito. Una-una dahil sa kahirapan. Ang ating mga parents ay mga OFWs. No? Napakarami nila na nasa abroad. At marami tayong mga kabataan na lumalaki, ang kanilang kasama ay internet. So, wala pong generational continuity of values. Kung akong tatangin niyo, this is very worrying, ano? Sapagkat yung unang-una po na sinasabi ng mga experts na dapat ang educational system nakafocus na hindi lamang sa impormasyon, kundi sa ethics. Saan mapupulot yun? Yung po ay nag-uumpisa sa tahanan, nag-uumpisa sa pamilya. Paano kung wala ang mga parents naroon sa mga ibang bansa? Now, meron pong sa scripture, when we are thinking about teaching children, ang isang very popular verse is yung Proverbs 22, verse 6. Sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito pong verse na ito puts emphasis dun sa importance ng instilling good habits, values in children from a very young age. So that itong mga values na ito, they are likely to practice as adults. Ang isang translation pa start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Ito pong verse na to reminds us of the profound impact of early education on a child. So, napakahalaga po ng mga parents. Hindi po ito dapat kinukonsign lang sa eskwela. At napakahalaga rin ng early education ng mga bata. So, as educators and parents, meron pong silang sacred duty to guide yung mga children towards virtue and faith. Mula sa earliest years, mula sa pagkabata. So, paano po mangyayari ito kung absent ang mga parents? So, kailangan po natin pag-isipan ito na maigi. At sinasabi rin po, ang pagtitrain sa mga children ay dapat constant at consistent. Doon sa Deuteronomy 6:7, sabi, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Parang constant environment ng mga bata yung paghubog sa kanila. Yung kanilang education should be constant at integrated sa daily life. Hindi lamang pag nagbabasa ng libro, kundi dun sa araw-araw na buhay sa ating mga tahanan. And learning should be a natural part of their existence. Ang problema lang po, hindi na po yata ito nangyayari sa ating mga tahanan. At isa pa po na katuruan ng ating scripture is kailangan ng discipline ang mga bata mulang pagkabata, no? Napakahalaga nito, Proverbs 13:24. Whoever spares the rod hates their children, sabi. But the one who loves their children is careful to discipline them. Sa Proverbs 13:24 po ito. Ano po ang kahalagahan nito? This speaks to the importance of a loving correction. Marami po tayo ngayong mga kabataan, lumalaki, pasaway. At marami nagrereklamo sa akin na parang sila na ang mga masters, no?
ng mga households. Kung anong gusto nila, sila ang nakakapangyari sa mga parents. Now, I think importante na huwag nating i-abdicate bilang mga parents, mga adults, mga teachers, yung discipline. Sapagkat ito po ang pinanggagalingan ng emotional quotient. Hindi lamang po yung intellectual, kundi yung emotional quotient. At marami pong studies that show na mas importante for the success of the child yung emotional quotient. Kasi maraming mga brilliant na mga tao na who do not progress naman sa kanilang mga buhay for lack of emotional quotient. I have seen some of these. Talagang mahuhusay sila, very brilliant sa eskwela, pero walang emotional quotient. So they don't get anywhere. No? Now, ang pinanggagalingan nito is yung consistent discipline na dapat nangyayari sa una-una sa ating mga bahay at pangalawa sa ating mga eskwela. Now, paano po natin gagawin ito na wala na po tayong mga adults, karamihan, at nare-replace na tayo kahit ang mga eskwela ng mga technology na kagaya ng AI. Sa akin po, hindi po ako nababahala rito sapagkat yung ngayon po ng mga very widespread na disease ng mga young people, yung kanilang depression, mental health, na mga issues. Hindi po ito magagawa ng technology sa tingin ko. Maraming information, maraming makukuha dyan sa internet. Pero yung sabi nga ng isang study, ito po yung ginawa ng Barna na research na sabi nila multicultural ito. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yung multicultural. Pero sabi nila in their study ng mga young people, ang mga young people daw ngayon are not looking for information. Kasi po ito ay makukuha nila sa internet. Yung lahat ng information is at their fingertips, lalo na merong AI. Ang kailangan nila, sabi, is connection. So, ibig sabihin, yung ating mga kabataan lumalaki na very lonely. Kaya siguro nalululong sila dyan sa mga technology, sa internet. Mahina na yung kanilang relational quotient, no? Hindi na sila marunong makipag-interact sa mga matatanda, sa mga hindi nila ka-peers, no? So, at marami silang mga mental health issues. Nakababad lang sa mga computers. And I think it is a way of escaping sa actual physical reality ng mga relationships. Wala namang relationships dahil siguro walang pamilya, walang masyadong kaibigan, panay virtual. So, I think this is a challenge to the church. Kailangan tanungin natin, dahil hindi po ito kayang gawin ng technology, hindi rin kayang gawin lang ng eskwela. So, we need to ask, are our churches actual communities that foster love relationships, that give young people purpose and a sense of meaning? In other words, ito bang ating mga churches are places, no? Where they learn not just yung mga usual mga things about how to get saved, yung mga ganon, but are they places of learning how to relate to people, how to be people who know what their purpose in life is, how to be engaged in meaningful na mga choices, ganon. Ito bang ating mga simbahan are such na we are really fostering hindi connection, no? Kasi madali lang yun, yung mga sermon, madali yan eh. And most of our young people nabobore na rin sa mga lecture at mga sermon. Pero are our churches relationally relevant sa ating mga susunod na generation? Siguro ito po ang hamon sa ating panahon.
what it means to give young people a safe space so that they can truly connect with us generationally, as parents, as teachers, as older people who have more experience. Sana ganito po ang ating mga simbahan sa mga panahong ito. We foster not just information mula sa pulpit, but a connection that makes young people feel safe in talking about their mental health problems. So ito po ang ating hamon sa ating panahon. Salamat po. Sa mga hindi po nasimulan ang programa natin ngayon, maaari ninyong balikan ang episode sa Facebook ng Isip Isaac at sa YouTube channel ng Isaac. Kung nagustuhan niyo po ang usapin na tinalakay namin ngayong gabi, paki-share po ito sa inyong mga kaibigan. Kung may mga suggested topics po kayo na gusto ninyong mapag-usapan dito sa ating programa, i-message niyo lang po kami. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Isip Isaac. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.